Ako po si Ronel David. Nakatira po ako sa Punta Santa Ana, Maynila. Ang aking pinaghahanap buhay, itong paggagawa ko ng origami. Madalas nakikita si Ronel ng aming team sa tabing kalsada. Isa-isang nilalatag ang makukulay na papel na iba't iba ang hugis. Karaniwan, maliliit lang. Pero kitang-kita ang laki ng effort at pagmamahal na binubuhos niya sa bawat isa. Bali, gumagawa muna po ako ng origami. Nilalako ko po sa Mandaluyong po. Bali, doon po umupo ako sa bangketa. Sa araw na ito, maliliit na flower arrangements ang napili niyang gawin. May animal figures din. Ang iba, aba, on the spot pa niyang ginawa. Kunting gupit, tupi, at selyo ng glue. May dagdag na sa kanyang koleksyon. Ang mga napapadaan, naaliw sa kanyang mini exhibit, bagamat ito ay nasa sidewalk lang. Dala ng kahirapan, hindi nakapagtapos sa pag-aaral si Ronel. Habang siya'y tumatanda, kung ano-ano ang kanyang pinagkakitaan. Isa na dyan, ang pagkakalkal ng karton. Isang araw, habang nagpapahinga, sinubukan daw niyang tupiin ang kanyang nakalkal. Nakagawa siya ng bulaklak. Mayroong bumilib at pinili agad ito sa halagang 200 pesos. Dumami pa raw ang mga humahanga at bumibili. Kaya hindi na siya tumigil. Maraming natutuwa sa ginagawa kong origami, lalo na yung mga tulip ko at mga crane ko. Pinakamabenta raw sa kanyang mga paper art, ang tulip at crane. At wala po siyang presyo. Kung ano lang po iabot nila po sa akin. Ang tawag sa ginagawang ito ni Ronel ay origami, isang sining na nag-ugat sa Japan mula pa noong 1600s. Ayon sa Robert C. Williams Museum of Papermaking, vital skill ito noon para sa mga aristokrat at high-ranking soldiers sa Japan. At hanggang ngayon, mataas ang tingin sa mga gumagawa nito. Origami came from two Japanese words, ori and kami. Ori means to fold, kami means paper. So, overall po, it's the art of paper folding. Kapag hindi gumagawa ng origami, kung ano-anong proyektong tinatanggap ni Ronel para ipang suporta sa kanyang pamilya. Kuminsan, construction. Pero anuman ang kanyang sinasabak, tila hindi rin mapigilan ni Ronel ang magbutingting at lumikha ng sining. Dito siya na-discovery ng kasalukuyan niyang kumpanya. Si Kuya Ronel, unang beses namin siyang nakita sa bangketa lang actually dun sa may isang condo dyan. Nung panahon na yun, namamasokan siya dun bilang construction worker. At nakita namin, may nakalatag, nagbebenta siya ng mga gawa niyang origami. Kinausap namin siya, tas nabili rin kami ng mga gawa niya. Tinawagan namin siya kung kailangan niya ng trabaho kasi nung panahon na yun, natapos na yung trabaho niya dun. Nung nagsimula na siyang mamasukan sa amin. Sa ngayon, nagpapasalamat si Ronel na kahit papaano ay may naiuwi siya sa kanyang pamilya. Sa apat na anak ni Ronel, ang pangatlong si Ashley ang nagmana sa kanyang husay sa origami. Si Ashley po kasi yung naka po sa akin ng origami, yung anak kong 8 years old eh. Sa araw na ito, sabay na ipinamalas ni na Ronel at Ashley ang kanilang galing sa sining. Isa pa lang po yung natutunan niya sa akin yung tulip. Lahat ng nagawang tulips ni Ashley, isasama na rin ni Ronel sa mga ilalatag sa kanyang mumunting exhibit sa kalsada. Laking pasasalamat naman ni Ronel na kahit papaano, naitataguyod na sila ng kanyang panganay na si Aaron, 22 anyos, nagtatrabaho sa housekeeping. Subalit, kinukulang pa rin. Anim po kami, talagang sa pagkain at kulang rin po yung ginagawa ko sa pagtitinda po ng origami. Kumikita po yung anak ko pero kulang pa rin po talaga para sa amin. Dahil on call lang po ako. Kaya ito muna ginagawa kong hanap buhay yung paggagawa ng origami.
Etong pasukan po, mag-aaral po yung 3 kong anak. Kailangan talaga maghanap ng pagkakakitaan. Makontrol natin yung pagtupi. Ayon sa kanyang mga kaopisina, hindi masalita si Ronel. Pagdating sa trabaho, sumasabak lang agad ng tahimik. Pero halata ang kanyang passion sa art, sa working hours man o kahit oras ng pahinga. Kaya naniniwala ang kanyang mga katrabaho na malayo pang mararating ni Ronel kung pairali niya ang pagiging malikhain. Kita din namin na gumagawa pa rin siya ng origami tuwing nasa site kami o tuwing napupunta rin siya dito sa office. Over time, nakikita din namin na gumagaling din siya. Siyempre, dahil nakakapag-practice, na nakakatawa din na may ganyan siyang talent at creativity. We are very blessed na isa siyang mabuting tao, and at the same time yung skill set niya nga, creativity is one of our requirement, napaka down to earth, and at the same time yung willingness niya na makatulong sa pamilya, and of course, and the teamwork. Nakita namin na napakabuti niyang makisama. Ipinasuri namin sa isang actual na eksperto sa origami ang mga gawa ni Ronel. This level po is intermediate na po ito to advanced. Kasi yung creativity po niya ay nilalabas dito. Kasi naiisip po niya na, itong flower na to, pwede kong pagsama-samahin and then gagawa ko ng stand and all. Pero overall po, it's very time-consuming. Nakita ko po yung mga gawa po niya. It's very customizable. Meron po siyang flower, may parang bird, and then may stand pa po siyang ginawa. So for this po, ang masasabi ko po, pwede po niyang presyohan to ng 500 to 1,000 po. Kasi hindi po yan isang gawa lang. So tatlong process po yan. Yung flower muna, and then the stand muna po, and then yung pinaka-stand na parang bird po na may pakpak. Yung hobby po na yun, pwede po mag-transition into business. So it's really nice na ito pong simpleng pagtutupi lang po ng papel ay pwede nyo pong pagkakitaan in the future. Payo ng Origami Philippines kay Ronel, tuloy-tuloy lang sa paglikha at sumali na rin sa mga grupong tulad nila upang mapaghusayan at ma-promote pa ang kanyang mga obra. It's very inspiring and very po sa lahat na na-appreciate po nila yung art of paper folding or origami po. So for mga papapayo ko po sa mga aspiring na mga origamist or origami enthusiast ay pagpatuloy na lang po. Practice makes perfect. Kasi pag papel lang naman po, it's paper. It's just paper. Pero when you fold it, one by one, piece per piece, makaka-come up ka po ng magandang creation. Na-discover din natin dun sa mga test na pinagawa natin sa laboratorio naman. Number 1, blood sugar, nagtataas-taas. So, kailangan natin ng kaunting maintenance na gamot. Plus, yung pagkain ng matatamis, medyo kailangan bawas-bawas na konti. Isa pa yung ating cholesterol. Kinakailangan may maintenance na gamot nga din tayo doon na bawal yung pagkain ng masyadong mamantikang pagkain. Maraming salamat po, Senador Rapi Tulfo. Pina-check up niyo po ako, nalaman ko po na mataas po aking kolesterol at aking sugar. Salamat po, nalaman ko po na yung sakit ko. Ngayon po, binigyan na po ako ng doktor na reseta ko na para bumaba aking sugar at aking kolesterol. Maraming salamat po, Senador Rapi Tulfo.